Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinahanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay maaari nating mahati sa tatlong mahahalagang kaganapan. Una, maliwanag pong narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa nakaratay na biyanan
ni Simon Pedro dahil sa matindi nitong lagnat. Ikalawa, ang pagpapagaling muli ni Jesus sa mga taong may iba't ibang uri ng karamdaman at pagpapalayas ng mga demonyo. Ikatlo ay ang pagpunta ni Jesus sa iba't ibang bayan at nayon upang ipagpatuloy ang kaniyang pangangaral, pagpapagaling at pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang tatlong ito pong kaganapan ay tumutukoy sa mga gawaing misyon ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin, tunay na siya ang isinugo ng Diyos Ama upang bigyang mukha at kaganapan ang gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Uulitin ko sapagkat ito'y napakahalaga. Ang mga narinig nating kaganapan sa Ebanghelyo ay isang mabisang patunay na si Jesus Nazareno nga ang isinugo ng Diyos Ama upang maging mukha at kaganapan ng mga gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Alam po ninyo, sa pananaw ng mga Hudyo, ang mga sakit at karamdaman ay kaparusahang bunga ng kasalanan. Kaya naman, ang isang taong may malalang sakit noong panahon nila, itinuturing na makasalanan. At sadyang napakahirap ng may sakit o karamdaman. Ano po ang nasusulat sa aklat ni Job? Sinabi niya na ang buhay ng tao sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga lagi ang hinahangad. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Sadyang napakahirap ng may sakit, mga kapatid kay Kristo. Mas lalo't napakahirap noong panahon ni Jesus Nazareno. Dahil sa kanilang kultura, itinuturing din silang walang silbi sa lipunan. Pero, pagmasdan ninyong mabuti, sa pagdating ni Jesus Nazareno, naganap ang hindi nila inaasahan. Binigyang halaga ni Jesus Nazareno ang mga may sakit, pinagaling at pinalayas ang mga demonyo bilang palatandaan na nais ng Diyos na bigyan ng pagkakataon ang bawat isa upang lumaya at magbagong buhay. Pinatungan sila ng kamay ni Jesus Nazareno. Hindi sila pinandirian at lahat ng napatungan ng kamay gumaling sa pangalan at kapangyarihan ni Jesus Nazareno. Tunay ngang maraming sakit at karamdaman ang pinagaling ni Jesus Nazareno. Para sa tao, ang ibang mga sakit, imposible nang gumaling. Subalit, napatunayan natin na ang imposible sa tao, posibleng-posible para sa Diyos. Walang bagay at walang pangyayari
ang hindi niya kayang gawin. Pagmasdan ninyo, isang pagpatong lang ng kamay ni Jesus Nazareno, naganap ang kagalingan at kaligtasan sa isang taong may sakit at yung iba matagal nang nakaratay sa higaan at banig ng karamdaman. Kaya nga masasabi natin na ang pagparito ni Jesus Nazareno ay pagpapadama sa atin ng tinatawag na kaginhawahan at kaligtasan sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang mga pipi muling nakapagsalita, ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, ang mga pilay nakapaglakad, ang mga patay muling nabuhay. Hindi lang iyon, ipinadama pa sa atin ni Jesus Nazareno ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, pagmamalasakit, at kapatawaran. Kaya mga kapatid kay Kristo, pagkatapos tayong pagalingin at palayain ni Jesus Nazareno at dinggin sa ating mga panalangin, magpasalamat po tayong lagi sa Diyos at makibahagi tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan upang ang pagpapalaya ay sumaating lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.